Tigilan na ang gaslighting. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na nag-akusa sa kanya na siya'y lulong sa droga. Ayon kay VP Duterte, dapat tigilan na ni Pangulong Marcos Jr. ang gaslighting sa mga taong nagmamalasakit sa kanya dahil ang ganitong pag-uugali niya ay fit sa profile ng isang drug addict. Sa tingin ko it fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. Samantala, hinamon din ng pangalawang Pangulo si PBBM na magpa-drug test kung hihilingin ito ng publiko. Nakatali yun sa kanya. When he took the oath as president, he said, I consecrate myself to service. So, ibig sabihin doon, binibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin doon, ang nagmamayari sa buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan, gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwede hindi. Dagdag ng Vice Presidente, handa siyang sumama rito upang magpa-drug test din. Huwag siyang matalala. Huwag siyang matakot. Sasamahan ko siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrug test din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhay ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun. Bukod dito, inakusahan din ni VP Sara si Pangulong Marcos Jr. na umano'y maraming ginawang impeachable offense. Kabilang sa mga ito aniya ay ang paglagda niya sa General Appropriations Act o GAA na inilarawan ni VP Sara bilang pinakamahusay na ebidensya sa pagkakaugnay ng Pangulo sa mga budget insertion. Hindi ko na kailangan sabihin nakasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Ako yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Well, accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Ipinunto rin ng Vice Presidente na violation to the Constitution ang pagpapahintulot sa pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa na dahilan ng pagkakadakip ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, itinuturing na betrayal of public trust naman ang hindi pagpayag ng Pangulo na sumailalim sa drug test. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng mga naging panawagan ni VP Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.